me Sir JM if you want. Sir Johnny, bahala kayo kung anong gusto nyo itawag sa akin. Hindi naman tawag sa akin since ako ay high school. Johnny, JM, John Michael, Mike, John. Wag lang John, pambading yung mga halan eh. Sa John. Hey John. Ayaw ko talaga tinatawag ko. Naiinis talaga ako. Nasisira araw ko. Pag tinatawag ko, John, Sir John, ano ba? Parang kulang na lang, hatake mo ko sa kwarto. Hey John. Mabuti. Listen, I'm from Bulacan. That's why I only speak Tagalog and English. Pero I know some Bisaya words. Bilat. Ano ba mga alam? Ilan yung alam ko eh. Ilan lang yung alam kong mga Bisaya words. Buto. Wala. Tuo. Tama? Tunga. Yung mga ganun term. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom. Tama? Yung mga basic lang naman. Iyot. Maganda. Alam mo kasi, pag bago ka sa isang lugar, imbis na turuan ka ng kabutihang asal, tuturuan ka ng mga siraulo ng mga kung ano ng mga ba. Totoo yun. Na imbis na turuan ka, sir, ito yung mga basic words. Turuan ka mga mura, yawa, Kaya please bear with me. Sa Ilocano, ang alam ko lang ay kininam. Yeah. Okay. May mga basic rule ako before ako mag-start. Number 1, nagmumura ako sa lecture. Okay lang ba? Salamat po. Number 2, nandito-trip ako ng estudyante medyo tripper ako tol. Hindi naman ako hindi naman ako pa rin naninira pa rin ng dignidad. I just want to talk with people. Kung sakali mapagtripan kita, huwag ka sana mapipikon sa akin. Ito ay paraan ko lang para mapagaan yung nararamdaman mo. Kasi kahit gaano ka-energetic yung lecture o kahit gaano ka-exciting yung topic, studying is really physically and mentally exhausting. Nakakapagod mag-aral. Totoo yun. Nakakapagod pa rin mag-aral. Usually, napag-itripan ko lang naman isa o dalawa. Buong araw na yun. Buong araw naman na yun, Brad. Hindi ako nagsusulat na gamit ang whiteboard. Dati kasi ganoon ang ginagawa ko, pero matanda na ako, Brad. Now, may 30s. 32 na ako, Brad. May mga kaidaran ba ako dito? Do I have people now same age with me? 30 plus? Wala naman. Nasa 12. Mucho nakakamiss yung mga ganitong klase ng edad, no? 22, tama? 23. I presume you will be taking your board exam by February 2026. Tama? Tama? Okay. Anong year ba ako ng 2022? At anong tunang ako ay 22 years old? 2016. Ayan, tama. 2016 o 2015, something like that. Okay. I took the board way back October 2014. I'm only 20 years old way back that time. 20 years old. And then, swerte naman, I topped the board exam. I landed number 6 way back my time. Sobrang inspired ko nun, tol. Nakabuntis ako ng bahay noong time na yun, pare. Kaya gusto ko talagang mag-top noong time na yun, Brad. I actually impregnated my ex-girlfriend. Yun. Nabuntis ko yung ex ko noong time na yun. Asawa ko na siya ngayon, by the way. Now, we are now married. Kaya ang tawag ko sa kanya, ex-girlfriend and current wife. Tama naman ba na? Kaya nakaka-inspire to. Kaya sa mga lalaki dito, kung gusto mo mag-top, mambuntis ka rin. Ako nagsasabi sa'yo, effective yan. Talagang mapupush ka mag-aaral. Di ba? Kasi nakabuntis ka mag-aaral ka Swerte rin ng buntis sa board. Yes, sa mga babae dito, kahit di masyadong nag-review, basta buntis, pumapasa ng board. Parang swerte talaga pag buntis. Kaya sa mga babae dito, magtulungan kayo. Pare-paras kayong swertehin ba? May mga pagkakataon na magle-lecture ako sa pamamagitan ng pagkukwento. Pag kinuwentohan kita, yun na yung lecture. Ayoko kasing masanay ka sa mga punyetang definition na hindi naman lumalabas sa board exam. Masasaktan ka lang You will just be disappointed baka yung definition nandiyan sa mga review materials ninyo ay hindi eksaktong lalabas ng board. Okay? By the way, I will be your lecturer for the next 5 days kaya magkakasawaan tayo ng muka. Yung buong criminology area ay pag-usapan natin. Pagkasyahin natin ng 5 araw even though that it is really short. It should be discussed by 7 days pero 5 days lang kasi yung naibigay sa akin. Pero I will try my best to discuss everything that we have to discuss and to discover. Okay? I'm also encouraging people to ask questions. Sana magtanong kayo pare ha. Huwag kayong mahihiya sa akin. Ako ay inyong alipin sa susunod na 5 araw. And I will be your prostitute for the next 5 days. Tawagin niyo akong pokpok. Tol, ipagawa mo lahat sa akin. Kahit mag-twerk ako sa harapan. Joke lang. Magtanong ka sa akin, pare. Ang gusto ko lang, pag magtatanong ka, congruent, connected sa topic ko. Example, ang topic natin ngayon ay Intro to Crime tsaka Theories of Crime Causation. Magtanong ka sa akin tungkol sa subject na yan.
Huwag ka magtatanong sa akin ng tungkol sa ballistics. Ang layo. Ano? Imagine mo, ang discussion ko pare, intro to crime. Tapos ang tanong mo, forensic ballistics. Diba? Biyahing Jensen ka, biyahing Cotabato City ako. Ang layo, pag ganun tayo pareho. Hindi tayo magtutugma. Ano? Maliwanag? Nakakasabay? Mabilis akong mag-type mga sirat, ma'am. Pinagpala ng Panginoon yung aking daliri pare na mag-type. Bakit? Mabilis ako mag-type. Talagang yun ang aking skill for the last, ilang years na ba ako nagtuturo? 12 years? Ayun, kaya medyo mabilis yung aking daliri pare. Sana mabilis din kayo magsulat. Ano, sino mga mabilis mag-type dito? Anyone, sino mga mabilis mag-type? Walang mabilis mag-type. Patingin nga ako sa mga mabilis mag-type. Yun, no? Kaya bilisan mo rin mag-type, ha? Okay, tara. G na tayo mga sarat, ma'am. Ang criminology area, kapatid, o mas kilala ko sa tawag na Area 5. Dati, nung nag-take ako ng board exam, ang tawag sa subject na Brad ay Sociology of Crimes and Ethics. Okay, Sociology of Crimes and Ethics. Yan ang dati niyang pangalan. Pero PRC and CHED decided to rename it. Binago nila. Ginawa nilang criminology. Okay, mas madaling tandaan. Ang criminology, kapatid, kung ikaw ay magte-take ng board exam this coming February, nakaschedule siya mga sirat, ma'am, sa last day ng inyong board. Naka-last day siya pare at morning session siya, Brad. Originally, ang nangyari pare, panghapon dapat ang criminology pero PRC decided to separate